Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maagang nagising si Mira kinabukasan kahit pa halos wala siyang tulog. Buong gabi siyang balisa, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa mga tanong na patuloy na umiikot sa kanyang isipan tungkol kay Leo. Sino siya? Saan siya galing? May naghahanap ba sa kanya? Agad siyang bumangon at nagtimpla ng mainit na salabat. Bitbit ang tasa, lumakad siya patungo sa lumang kwarto sa likod ng kanilang bahay. Katamtaman lang ang lamig ng umagang iyon, ngunit tila mas malamig ang mga sagot na naghihintay sa mga tanong niya. Kumatok siya ng marahan. Leo, gising ka na ba? Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto. Laking gulat niya nang makita si Leo, malinis na, bagong paligo, at may maaliwalas na ngiti sa mukha. Wala na ang maputlang anyo nito noong una nilang pagkikita. Gising na. Salamat sa lahat, Mira, anito sabay ngiti. Bahagyang napahinto si Mira. Hindi niya alam kung dahil ba sa ngiti nito o sa kabaitan ng lalaki, ngunit may mumunting kilig na tila dumaan sa kanyang dibdib. Ikinubli niya ang naramdaman sa pamamagitan ng pag-abot ng tasa ng salabat. May sinabi si Tito Greg, banggit ni Mira. Kung gusto mo, pwede kang tumulong sa flower shop. May extra kita ka pa habang naghihintay ka ng sagot sa sarili mong pagkatao. Tumango si Leo. Makabubuti yon. Hindi ako sanay na wala akong ginagawa. Ang flower shop ni Mira na tinawag niyang bulaklak ni Nanay ay isang maliit na tindahan sa gilid ng palengke. May simpleng istruktura ngunit puno ng buhay at kulay, tulad ng mga rosas, lilies, sunflowers at carnation na nakadisplay sa mga kahoy na istante. Ang bawat sulok ng tindahan ay may bahid ng alaala ng kanyang ina, na siyang nagturo sa kanyang mag-alaga ng mga halaman at mag-ipon ng tapang sa kabila ng lungkot. Dito, unti-unting naipasok ni Leo ang sarili sa mundo ni Mira. Bawat bulaklak, may ibig sabihin, paliwanag ni Mira habang pinapakita kay Leo ang bagong dating ng mga bulaklak. Itinuro niya ang mga pulang carnation. Ito, ibig sabihin ay paghanga. Ang white lily naman, dagdag niya, simbolo ng dalisay na puso. Madalas itong ginagamit sa kasal o libing. Ganon ba? Tanong ni Leo habang marahang inaabot ang isang baukwet. Ikaw, Mira. Kung ikaw ay isang bulaklak, ano ka? Napaisip siya. Siguro sunflower. Laging sumusunod sa liwanag kahit madalas naiwan sa likod. Tumingin si Leo sa kanya, may kakaibang lambing sa mga mata. Para sa akin, ikaw ang liwanag. Napanganga si Mira sa narinig, saka napatawa. Nako, baka epekto lang iyan ng kawalan mo ng alaala. Ngunit sa likod ng kanyang tawa, may init sa kanyang pisngi at kabog sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging masaya at maaliwalas ang tindahan. Tinawag na rin ng mga bata si Leo na Kuya Leo. Pinapaligiran siya ng mga nanay na aliw sa kanyang kabaitan at maamong mukha. Tuwing may delivery, si Leo ang tumutulong sa pagbuhat at pag-aabot. At kung minsan, siya na rin ang nagdadala ng mga order sa mga kliyente sa bayan. Habang naglalatag si Leo ng banig sa teres ng bahay para doon matulog, lumapit si Tito Greg. May dala itong baso ng malamig na tubig, ngunit kita sa mukha ang patuloy na pag-aalinlangan. Hindi ako kampante, Mira, anya habang pinagmamasdan si Leo mula sa bintana. Hindi natin kilala ang lalaking yan. Tito naman, ilang araw na siyang kasama natin. Wala siyang masamang ginagawa, sagot ni Mira habang nililigpit ang mga kalat sa hapag. Hindi pa rin sapat yon. Hindi natin alam kung may kaso yan o may utang na tinatakbuhan. Baka hinahanap na siya ng mga pulis. Kung ganon nga, pababayaan ba natin siyang mamatay sa lansangan? Tanong ni Mira, mahina ngunit matatag ang tinig. Napabuntong hininga si Tito Greg. Ikaw ang bahala. Pero bantayan mo ang puso mo, Mira. Minsan, hindi lang pangalan ang kayang itago ng isang tao. Lalong naging parte ng araw-araw na buhay si Leo. Parang isa na siyang kapamilya.
Marunong na siyang magputol ng stems, mag-arrange ng simple bouquets, at mumiti sa mga suki. Maraming nakapapansin sa pagiging magaan ng loob sa kanya, pati na rin si Mira. Isang hapon, habang inaayos ni Leo ang mga bulaklak sa harap ng tindahan, bigla siyang napatigil. Nanigas siya, hawak-hawak ang isang puting lili. Tila may biglang sumagi sa kanyang alaala, isang babae, nakaputing bestida, nakatayo sa harap ng altar. Hindi niya maaninag ang mukha, ngunit may bigat sa kanyang dibdib. Parang pamilyar ang eksena. Leo, tawag ni Mira. Okay ka lang? Nagising siya sa pagkakatulala. Ha, may parang alaala lang. Ano nang nakita mo? Isang babae. Nakaputing damit. Parang ikakasal. Pero hindi ko maalala kung sino siya. O kung ano ng koneksyon niya sa akin. Napakunot ang noo ni Mira. Baka asawa mo siya. Hindi sumagot si Leo agad. Pagkaraan ng ilang saglit, mahina niyang binigkas, kung siya man yon hindi ko alam kung gusto ko pa siyang balikan. Hindi na nagsalita pa si Mira. Sa kanyang puso, tila may pahiwatig na hindi simpleng buhay ang iniwan ni Leo at maaaring masalimuot ang mga alaala nito. Habang nililigpit nila ang flower shop, matapos ang isang mahabang araw, napansin ni Mira na malayo ang tingin ni Leo. Tila may iniisip na malalim. Leo, malumanay niyang tanong. Gusto mo pa bang maalala ang nakaraan mo? Matagal ang katahimikan bago sumagot si Leo. Kung ang nakaraan ko ay punang kasinungalingan, obligasyon, o sakit baka mas pipiliin ko na lang tong bagong simula. Napalingon si Mira. Hindi mo ba iniisip kung may pamilya kang naghahanap sa'yo? Iniisip ko rin. Pero mas iniisip ko kung saan ako tunay na masaya. Napatingin siya kay Mira. At sa ngayon dito ko iyon nararamdaman. Sa piling mo, napatigil si Mira. Gusto sana niyang kontrahin o magsabi ng kahit anong matino, ngunit nanahimik lang siya. Dahil sa kanyang puso, alam niyang unti-unti na rin siyang nahuhulog. Sa kabilang dulo ng bayan, isang itim na sasakyan ang tumigil sa isang eskinita malapit sa palengke. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakaitim na Amerikana, may suot na dark shades at dala ang litrato ni Leo. Lumapit siya sa isang matandang lalaki sa harap ng tindahan. Pasensya na po. Nakita niyo na po ba ang lalaking ito? Tanong niya sabay pakita ng larawan. Tumingin ang matanda sa katumango. Parang siya yung kasama ni Mira sa flower shop. Magalang na bata. Ngumiti ang lalaki, ngunit may bahid ng pananakot ang kanyang ngiti. Salamat po, malapit na ang paghahanap. Sa susunod na kabanata, masusubukan ang tapang ni Mira at Leo nang mas lalong maging malapit ang mga taong naghahanap kay Leo. Hahanapin nila ang mga sagot sa nakaraan ni Leo habang patuloy silang magtatagpo ng mga panganib at bagong pag-asa. Kaya abangan natin,